Grabe, sobrang intense ng laban. Nagwala si Coach Timko na pasugod sa mga referee. Nagwild din nga ang bench ng NLEX. Sobrang ganda ng laban. Uminit sa labas si Stephen Holt. Palitan ng big basket sa dulo ang both teams. Barangay Ginebra kontra sa NLEX Road Warriors. Isa nga ang NLEX ngayon sa pinakamainit na team this conference. Nakasalukuyang pangalawa sa standings. Meron din nga silang 3-game winning streak. Pero susubukan nga ng Ginebra na ma-end ang streak na yan, kung saan patuloy nga ang kanilang pag-angat sa standings sa kanilang record na 2 wins at 1 loss. First quarter pareho ngang naging mabagal ang simula sa opensa ng dalawang kupunan. First basket ng NLEX ay nakuha ni JB Bahio sa kanyang driving floater, habang sa Ginebra naman nga ay nakuha ni Jamie Malonzo ang kanilang unang puntos sa kanyang long 2-point shot sa corner. Halfway mark ay biglang arangkada nga ang opensa ng Ginebra, kung saan take over na nga dyan si Scottie Thompson. Taas pa ng tinalon niya dito sa kanyang tip-in mula sa mintis ni Troy Rosario sa 3-point line. Hiyawan nga dyan ang crowd sa loob ng arena. Tuluyan na nga nakontrol ng Ginebra ang laro sa late minutes. Step up na din nga dyan offensively si Jamie Malonzo. Nagkaroon pa nga siya ng 3-pointer with under 1 minute para bigyan ng double-digit lead ang kanyang kupunan after ng first frame sa score na 23-13. Second quarter ay naging maganda nga ang simula sa opensa ng NLEX. Sa kanilang 6-0 start, lahat nga niyan ay nanggaling sa kapapasok lang sa game na si Kevin Alas sa kanyang dalawang 3-pointers. Naibabangan ng NLEX sa 2 puntos ang kanilang inahabol na kalamangan. Biglang bagal naman nga ang opensa ng Ginebra sa halfway mark na maintain nga ng NLEX ang kanilang momentum sa late minutes, hanggang sa nakuha na nga nila ulit ang kalamangan sa naging baseline layup ni Semerad sa late seconds. Lamang na nga ng 1 puntos ang NLEX, 36-35 halftime. Third quarter ay naging in control na nga sa game ang NLEX sa early minutes matapos silang magkaroon ng back-to-back basket sa loob ng paint. Wala nga gaanang ball movement sa opensa ng Ginebra dahil sa ganda ng pinapakita sa depensa ng Road Warriors. Nagkaroon nga ng run ang NLEX entering the halfway mark hanggang sa umabot na nga sa double digit ang kanilang lamang matapos sa naging transition basket ni Bolik and 1. Galit na nga itong si Coach Timko sa mga referee matapos hindi ito sumang-ayon sa tinawag na offensive foul kay RJ Abarientos. Kaya naman napasugod na lang nga si Coach Tim sa official. Binubuhay naman nga ni Ben Adamos ang opensa ng Ginebra na nagkaroon ng 3 straight field goal. Nagkagulo pa with under 2 minutes matapos daw magkaroon ng error ang mga officials. Matapos ngang maging successful ang naging challenge ni Coach Timko ay dapat daw sa Ginebra ang possession, pero nagulat nga ang lahat matapos ituro ng mga referee na bola daw ng NLEX. Diyan na nga nagwala si Coach Timko sa gitna ng court at pinagsisigawan ng mga referee. Kailangan na nga siyang pigilan ng kanyang mga players. Lamang nga ng 14 points ang NLEX after ng third frame sa score na 67-53. Fourth quarter ay naging maganda nga ang simula sa opensa ng Ginebra, kung saan nagkaroon nga sila ng big run sa early minutes. Napapasok na nga nila ang kanilang mga tira sa labas sa pangunguna ni Stephen Holt na nagkaroon ng 2 straight 3-pointers. Baba na lang nga sa 2 puntos ang kanilang hinahabol sa halfway mark matapos ang another 3-pointer ni Stephen Holt. Take over na nga sa quarter na ito si Stephen Holt na patuloy ang mainit na shooting sa labas. Tuluyan na nga naitabla ng Ginebra ang score matapos ang naging transition basket ni Stephen Holt. Ang bench naman nga ng NLEX ang nagwawala sa harap ng mga officials matapos hindi tawagan ng foul ang naging contact ni Malonzo kay Ramirez. Nasaktan nga sa play na yan si Ramirez at baka daw na-dislocate niya ang kanyang panga, kaya naman agad siyang nilabas sa playing court. Tumuloy-tuloy nga ang momentum ng Ginebra sa late minutes hanggang sa nakuha na nga nila ang kalamangan. Step up na din nga dyan si Scottie Thompson offensively. Palitan ng big baskets ang both teams sa dulo, kung saan palitan din nga ng lamang sa crunch time. Big 3-point shot para kay Cyrus Torres para bigyan ng 1-point lead ang NLEX. Bigo na din nga ang Ginebra na magkaroon pa ng game winning shot sa dulo, kaya sa uli nga ay panalo sa game na ito ang NLEX.